Ang video na to ay para dun sa mga customer namin o kaya mga nagtatanong kung saan nakikita yung status ng printer para malaman natin kung ano yung error. Halimbawa, yung minsan blinking, paper jam, service required. Kaya ang unang gagawin natin, halimbawa naka Windows 10 kayo or naka Windows 11, dito sa start, pwede nyo i-right click yan, tapos mayroon dyang search. Ayan, tapos dito, i-type nyo dito yung printer. Halimbawa, printer, ganyan. Tapos pag nakita nyo yung printer, mayroon dito, ayan yung printers and scanners. Ngayon, i-click nyo yan, ito yung mangyayari. Ayan, halimbawa, ito yung printer ko. Ayan, printer ko yan sa bahay. Tapos, manage tayo. Ayan. Tapos, dito sa printing preferences, pipindutin nyo yan. Ngayon, magkakaroon kayo nito, yung may maintenance, ito, maintenance. Ayan, pagka nandito kayo, kaklik nito ito, Epson Status Monitor. Ayan, pagka kinlik nyo yan, makikita nyo na dyan kung ano yung error ng printer nyo. Ito sa akin, ready. Ibig sabihin, walang error. Kung halimbawa, ang lumabas dito ay service required, yun yung reset. Kung tawagin, nire-reset yung back to zero. Naabot na yung count, yung maximum page count ng printer, kaya kailangan i-reset yun para ma-back to zero. Minsan naman nakalagay dito mga numbers o kaya paper jam, yun yung ipipicture nyo tapos isend nyo sa mga page ng mga sukin yung technician. Ayan, ganun lang po paano mag-check. Ngayon, halimbawa naman, dito rin makikita sa ano na to, maintenance na to, dito sa preference, nandito rin yung nozzle check, nandito rin yung head cleaning. Halimbawa, malabo yung printout nyo, malabo yung pinaprint yung picture, mga documents. Yan, mag-heat cleaning kayo. Pagka hindi talaga kinakaya sa heat cleaning, nakatatlong heat cleaning na kayo, wala pa rin, pwede kayong mag-power ink flushing. Ito, malakas to sa ink, kaya kailangan may laman yung mga mga tank ng printer nyo. Kailangan may mga ink. Ayan, kaya halimbawa naman, wala kayo nito. Halimbawa, wala ito. Tatanong nyo, sir, wala naman pong maintenance, wala naman pong halimbawa printer preferences yung ano namin, yung sa drivers. Halimbawa, itong maintenance, wala yan. Ngayon po, kapag wala po ito, ibig sabihin, hindi po naka-install yung printer nyo, yung driver ng printer nyo. Ngayon, ang gagawin nyo, para po lumabas yung maintenance, da-download nyo po sa Google. Halimbawa, ito, may Google ako. Ayan, ngayon, halimbawa, kung ang printer nyo ay, halimbawa, Epson L3210, ayan, driver, ayan. Free lang po yan. Ngayon, pagka na-download nyo ito, isi-select nyo lang yan, pipili nyo dyan yung driver nyo, tapos, madidetect ng printer nyo kung ano yung Windows na gamit nyo. Kaya yun, pagka halimbawa ako, Windows 10, 64-bit, ayan, go. Tapos, dito sa baba, makikita niyo po sa baba yung drivers. Ayan, pipindutin niyo yan. Ayan, drivers, pwede rin i-download niyo yung sa scanners. Kaya yung ganun lang po yung ngayon, pagka mayroon na po kayo niyan, lalabas na po ito. Kasi kapag po wala po ito, itong maintenance na yan, wala po itong mga heat cleaning, power cleaning, ibig sabihin hindi kayo nag-install. Siguro bumili kayo ng printer, brand new, sinalpak nyo lang sa laptop nyo or computer, desktop. Kasi pwede naman po yan makapag-print kayo dyan, plug and play kasi yan. Pwede kayo makapag-print na dyan na kahit hindi kayo nag-install. Ang problema nga lang, kapag hindi kayo nag-install ng drivers, wala po kayong mga cleaning. Kaya yun, pag lumabo yung printout nyo, hindi kayo makapag-cleaning kasi wala kayong maintenance. Ngayon, hindi nyo rin ma-check yung status gawa nung hindi kayo nag-install. Kaya yun, kailangan install nyo yun. Google lang, i-type nyo lang yung model ng printer nyo, tapos install. Kaya ganun lang sa... Ngayon, pag po magre-reset na kayo, halimbawa po ay yung printer niyo po ay may wifi, kailangan po naka-USB cable, yung wire ng USB, hindi po siya pwedeng mag-reset, hindi ka po pwedeng mag-reset ng halimbawa naka-wifi, naka-wireless connection ka, yung printer mo at laptop ay naka-wifi, tapos i-reset mo, hindi po pwede. Kailangan po pag po kayo mag-reset, ikakabit niyo po yung USB wire, yung USB port wire, yung wire LAN ng ano nyo, printer nyo, kailangan naka-wire para ma-detect po na ganito. Hindi pwede yung nakalagay dito Wi-Fi, kailangan ganito. Halimbawa, ang printer nyo may Wi-Fi ay L5290 series, ganyan. O kaya pwede ring series, copy 1. Halimbawa, Epson L3250
Kasi may wifi din po yun, kailangan series. Kailangan po hindi po wifi. Ulitin ko po, hindi po pwedeng mag-reset na naka wifi connection. Kailangan po naka USB port connection. Yung wire, ikabit niyo po muna. Kung halimbawa kayo po ay walang ginagamit na cable, kasi printing lang kayo, laptop to printer, naka wifi, nagpo-print, kailangan ba pagka mag-reset naman kayo, ilagay nyo yun. Tapos kapag nakapag-reset na po kayo, alisin na ulit yung wire. Kasi at least, gagamitin nyo lang naman po yung wire na yun kapag magre-reset na. Kaya yun, maraming salamat po. Kasi marami po kasi nagtatanong sa akin about dun sa L5290, 3250, yung may mga wifi na hindi daw sila makapag-reset. Yung pala, nalalaman ko ay naka-wifi connection. Yun, hindi po pwede. Kailangan po naka-LAN. Tapos, install nyo po yung driver. Kasi nga pala, nakalimutan ko nga pala, kapag po kayo bumili po sa amin ng receiver, tapos kapag po magre-receipt na kayo, check niyo po ito, open niyo po ito kung mayroon po kayong pending na pinrint. Halimbawa kasi 'di ba may piniprint kayo, bigla pong nag-service required, nagpo-print kayo, biglang nag-error, tapos nag-receipt na pala. Tapos siyempre mayroon po kayong pending na piniprint 'yon. Nandito po 'yan, dito burahin niyo po 'yan. Halimbawa ito, tapos makikita niyo dito, makikita niyo yung mga pending print. I-delete nyo muna pagka nag-reset na po kayo. Tapos, ang unang-una po, ang pinakakalaban po ng receiver ay antivirus. Ngayon, kailangan po naka-off yung antivirus pagka magre-reset po kayo. Ngayon, halimbawa, paano po mag-off ng antivirus? Halimbawa, punta tayo dito ulit sa search. Ayan. Search tayo, right-click, tapos search. Tapos, hanapin nyo lang po dito yung Windows. Ayan, Windows Security, ayan. Ito, ayan. Pagka nandito na po kayo, yan, tapos dito po kayo pupunta. Yan, virus, tapos pinakababa po, ito po yung manage settings. Yan, tapos ito po ay ika-close niyo po itong 4. Yan, 4, yan. Ganyan po mag-off. Ngayon po, minsan po naka-off na ito, tapos mapapansin nyo, minsan hindi rin po gumagana yung receiver, no, ayaw mag-run, ayaw mag-open. Baka po mayroon po ko yung isa pang antivirus or mga halimbawa ang kalaban ng receiver ay mga Avast, Norton, ABG, yung McAfee antivirus, parang ganun. Ngayon, paano po malaman kung may iba pa kayong antivirus? Ganun ulit, punta po kayo dito, right click, tapos search nyo po yung control panel. Control panel, ayan, control panel, ayan, pupunta kayo dyan. Tapos, minsan, nandito, nakaganito to, nakakategorize, ayan, category, tapos, ililist nyo lang po yan, small, tapos, makikita nyo po yung programs and features. Ayan, pag nandito po kayo, check nyo po dyan kung may mga ibang antivirus. Halimbawa, yung sabi ko, may Avast pala, uninstallin nyo lang, i-uninstall nyo po yun. Kasi, sa isang PC po, tulad po natin, naka Windows 10 tayo, okay na po sa atin yung isang antivirus tulad ng yung Windows Defender. Okay na po yan. Kasi pagka po marami masyado tayong antivirus, yan, pag marami tayong antivirus po, nagahang din po yung PC natin. Kasi siyempre, mayroon na po nga po tayong default ng antivirus itong para sa mga Windows 10. Yan, sarili niya na to eh. Built-in na to sa Windows natin. Pero yung mga iba kasi, halimbawa, kaya nagkaroon ng Avast, Norton, gawa nung minsan nag-install kayo ng ibang apps, nasasama po yun, hindi nyo napapansin na hindi nyo na-uncheck. Pag nag-install kayo, nasasama yun. Kaya yun, pagka once na nasama yun, dumarami yung antivirus nyo, magtataka kayo, biglang nagahang yung PC nyo. Kaya yun, dito nyo makikita sa control panel, dito nyo na lang uninstallin. Okay lang po, ang isang itira nyo na lang ito, kasi madali pang i-off, madaling i-on. Pag nakapag-reset na kayo, yun, alisin nyo na yung USB na binili nyo sa amin or yung kung saan yung biniling receiver, pwede na niyo pong i-on yan. Ngayon, once na magre-reset kayo ulit, ganun ulit, i-off nyo ulit yan. Tapos, yun, kung nakatulong po yung video, huwag niyo pong kalimutan i-like, mag-subscribe na rin po kayo kung hindi pa kayo nakasubscribe. Tapos, i-share nyo rin para makatulong din po sa iba. Kaya yun, maraming salamat po. Follow nyo rin po kami sa aming FB page, GGR Printer Repair din po. Yun, pwede po kayong mag-inquire doon, isend nyo po yung mga error ng mga printer nyo. Yun, alam nyo na kung paano i-check, kaya pwede nyo
pwede kayong magtanong doon, tapos i-screenshot niyo yung error ng printer nyo. Ayun, maraming salamat.